10 minuto bago mag-alas 7, nagmamadali pumasok sa classroom si Roxy. Iniwanan ang mga gamit at saka muling lumabas. Nakasalubong na sa pintuan ng bagong dating na si Hazel. Hinintay lamang niya ito at sabay na silang lumabas. "Iba yata ang aura mo ngayon, sis. Parang asigla mo ah." Puna ni Hazel sa kanya habang bumababa sila ng hagdanan. "Masarap kasi naging tulog ko, friend. Dali, baka mahuli tayo sa flag ceremony." Pagayaya pa niya sa kaibigan. Hinila na niya si Hazel. Pilit niyang inilalayo ang usapan. Wala siyang planong ikwento ang nangyari nang nagdaang gabi. Hindi niya alam. Parang nahihiya siya sa kaibigan. O siguro, tiyempo na lang siya. Konting sikreto lang muna. Luminga-linga si Roxy sa buong quadrangle. Ay kung sinong hinahanap ang kanyang mga mata. Si Jason. Nasaan si Jason? Pinilit niyang iwaksin muna si Jason sa isipan. Naging masigla siya sa class recitation. Aktibo rin siya sa mga class activities. Na matapos ang klase ng hapong iyon, ay nagpunta na siya sa computer shop upang i-encode ang kanyang mga research notes na nakuha noong nakaraang araw sa library. Binigyan sila kanyang ini ng perang pangrenta sa computer at pa-print. Hindi na rin siya sumama kay Hazel sa pagyayaya nito na kumain sa Red Ribbon. Kailangan niyang umuwi ng maaga sa bahay. Babawi siya sa kanyang ina at mga kapatid. Tutulungan niya mag-review ang mga kapatid. Malapit na rin kasi ang periodical exam sa mga ito. Pagkatapos, ay susunduin niya ang kanyang inay sa palengke, bandang alas 7. Nakaisang oras lamang siya sa loob ng computer shop. Dali-dali na siyang lumabas. Mabilis din siya nakasakay sa bus. Sa bandang kaliwa sa tabi ng bintana siya umupo. Hindi gaanong traffic noon sa Ortigas. Pamaya-maya ay napadaan na ang bus sa kanyang sinasakyan sa Robinson's Galleria. Siyempre namang huminto ito at nagsakay ng ibang pasahero. Napangiti si Roxy. Sa tubing daraan siya rito at makikita niya ang lugar na ito. Hindi na maiwasang maalaala ang mga ginawa nila ni Jason. Si Jason nga pala. Bakit nga ba hindi nito nakita sa buong araw sa school? Absent ba ito? Tapos na magsakay ng mga pasahero ang bus. Gumiya na ito pakaliwa dahil nakabara sa harapan nito ang isang kotse. Pero biglang may nag-overtake na isang FX taxi, kaya napatigil itong muli. Di sinasadyang tumingin si Roxy sa kotseng iyon mula sa bintana ng bus. Hindi siya maaaring magkamali. Kotse iyon ni Jason. Napangiti siya. Napatayo sa kinuupuan at pilit na sinisipat ang nagmamanehong si Jason. Kumisulot ang kanyang puso sa tuwa. At least, kompleto na ang kanyang araw dahil nakita na niya si Jason. Pero bigla naglaho ang ngiting iyon na makita na ito may katabing isang babae. Si Hazel. Si Hazel ang kasama ni Jason sa loob ng kotse nito. Nakasandal pa nga ang ulo nito sa balikat ng Jason. Nagtaka si Roxy. Bakit ganun ang kanilang itsura? Umaandar na ang bus at tuloy-tuloy na ito. Pero tulala pa rin si Roxy. Nag-iisip. Si Jason ba ang lalaking sinasabi ni Hazel na sumusundo sa kanya at nakakasama niya? Pero bakit ganoon ka-intimate ang kanilang itsura? May relasyon ba sila? Pinagilihiman ba siya na matalik niyang kaibigan? Hanggang sa makauwi ng bahay si Roxy, ay tila tulala pa rin siya. Iniisip pa rin niya ang kanyang nakita kanina sa Robinsons. Sa lugar na iyon, akala niya ay lagi magbibigay ng magandang alaala sa kanya. At sa kanila lamang ni Jason iyon. Manaka-naka natitigilan siya at hindi naririnig ang tanong ng kanyang kapatid at si Gary na magpaturo ito sa kanya ng mathematics. Pari naman ang kalibit ang kanyang bunsong kapatid at si Boy. Dahil may tinatanong ito tungkol sa English subject nito, pero parang manhid ang kanyang katawan at hindi nararamdaman ang mga iyon. Kaya kailangan pa siyang yugyugin ng bunso niyang kapatid para lang mapansin niya ito. Pinilit niyang kalimutan ang para sa kanya ay pangit na pangyayaring iyon. Tinutukan na lamang niya ang mga kapatid sa pagre-review. Ilang sandali pa ay natapos na sila sa ginagawa. Nakapagluto na rin ng hapunan ng kanyang inay. Pinagbilinan si Gary kasi nakatatanda sa 3 na bantayan ang mga kapatid
at saka nagbihis. Susunduin na niya ang kanyang inay sa Antipolo Market. Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Roxy. Di gaya ng nagdaang gabi ay masarap ang kanya naging tulog. Yakap ang Winnie the Pooh na bigay sa kanya ni Jason. Ngayon ay malalim na ang gabi. Pero hindi pa rin siya makatulog. Bumangong siya, tinitigan ang Winnie the Pooh na nakapatong sa tokador. Ayaw niya munang hawakan ito. May kung anong pagkatampong nararamdaman sa Roxy sa mga oras na iyon. Yun ang magandang bagay na nagpapaalala sa kanya kay Jason. Sa mga mapupungin nito mata, sa pagiging maginoo nito, at paghawak nito sa kanyang kamay. Pero di rin niya maiwasang lapitan at hawakan ang Winnie the Pooh. Parang hinihigop siya nito. Niyakap niya ito at pumalik na sa kanyang higaan. Pakiramdam niya kapag hinawakan niya ang stuffed toy na iyon, ay nararamdaman niya ang masuyong hawak ni Jason sa kanyang kamay. Pamaya-maya pa, ay pumikit na si Roxy at nakatulog. Litang dumating kinaumagahan sa school si Roxy. Hindi na nga siya naka-attend ng flag ceremony. Absent si Hazel, nagpasabi raw, may mahalagang asikasuhin sa pamilya. Kahit paano, nag-alala si Roxy. Nag-text siya sa kaibigan. At kinumusta ito, pero hindi ito nag-reply. Buong araw, ay hindi na nakita si Jason sa school. Nakasalubong niya ilang kaklase nito at narinig na pinag-uusapan si Jason. Mukhang nagpapabaya na si Jason sa school. Baka hindi na siya ang maging valedictorian sa school Sabi ng sa lalaking madalas ay nakikita ni Roxy. Nakalaro ni Jason sa badminton court sa school. Ano kaya ang problema ng taong iyon? 2 araw ng absent Sambot ng isa pa na isang guy na medyo bansot at kamukha ni Ranger Castillo. May problema si Jason. Nag-alala si Roxy. Kaya pala sa kabila ng mga ngiti nito, ay malungkot pa rin ang mga mata. Nagkaroon ng malaking concern si Roxy sa tinuturing na kaibigan si Jason. Gusto niya itong makita at kung pwede lang, gusto na rin niya itong damayan. Baka sakali, may magawa siyang tulong kahit paano. Sana sinamahan niya ito nung magaya ito pagkagaling nilang kumain sa Kenny Rogers. Baka naipagtapat pa nito ang problema. Baka natulungan niya ito. Pero marami naman ito mga kaibigan. Ano ba naman ang kaya niyang maitulong sa mayamang tulad ni Jason na naroon na ang lahat ng bagay? At ano pa nga ba ang dapat niyang problemahin? Siya nga ito may problema. Salat sa pera at material na bagay. Pero hindi niya iniinda mga iyon. Umaasa siyang malalampasan ang anumang paghihirap at sakripisyo ng pagiging mahirap. Konting tiyaga lang at maraming panalangin at makakaraos rin sila. Kaya ka nagkatanong siya sa kanyang sarili, ano pa nga ba ang pwedeng problemahin ni Jason sa kanyang kalagayan? Tumunog ang kanyang cellphone. Inakala niya nag-reply na si Hazel, pero ibang number ang nakarehistro. Wala ito sa kanyang phone book. Jason here. Meet me at Robinson's, Kenny Rogers. Need to see you now. 2 ulit na binasa ni Roxy ang message na iyon. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Jason ang kanyang cellphone number. Tapos ang kanyang klase noon. Nagmamadali siya sumakay ng bus papuntang Robinson's. Nasasabik na siya makita si Jason. Ano nga ba nangyari sa lalaking iyon? Jason, anong nangyari? Simpleng tanong ni Roxy. Nandandahan siyang umupo sa harapang upuan na mesang kinaroroonan ni Jason. Madali na itong natanong sa pintuan ng kainan. Sa dulong kaliwang mesa rin siya umupo, doon sa kanilang dating pwesto nung kumain sila nito. Would you care for some drinks? What do you want, Roxy? Tumayo si Jason para umorder, pero biglang pinigil ni Roxy ang braso ni Jason. Wag na, umupo ka na lang ulit. Gusto kong marinig ang sasabihin mo, ani Roxy. Paano mga pala nalaman ang cellphone number ko? I got it from Hazel. Parang umulong ang dila ni Roxy. Hindi na niya nagawa pang dugtungan pa ang kanyang tanong. Pinagbasta na lang muna niya ang pag-inom nito ng root beer. Hindi pa niya gaanong kilala si Jason. Hindi pa rin niya nababasa ang moods nito.
Huwag tayo rito, Roxy. Can we go somewhere else? Ani Jason. Sabay kuha ng kanyang wallet. Nag-iwan siya ng 100 pesos sa mesa. Bayad siguro nito sa ininom na root beer. Tumayo naman si Roxy at inalalayan siya ni Jason. Muli ay magkahawak kamay silang lumabas ng restaurant na iyon. Tuloy-tuloy sila sa parking area kung saan nakaparada ang kotse ni Jason. Ano ba talaga nangyari sa iyo, Jason? Sabihin mo muna sa akin. Tonong pakiusap ni Roxy bago pa man na-start ni Jason ang makina ng kotse. Are you willing to be with me this whole night, Roxy? Tanong sagot ng binata sa dalagita. Saka pinaandar ang kotse. Kahit di pa naririnig ang kanyang pagsang-ayon. Hindi alam ni Roxy kung sasang-ayon ba siya sa sasabihin ni Jason. Pero sa mga sandaling iyon, ay hindi naman niya kayang tanggihan ng binata. Tumahimik na lang muna siya. Halatang seryoso si Jason. Wala ang ngiting nagpapakita ng mga dimples. Mabilis ang takbo ng kotse. Hindi alam ni Roxy kung anong kalye na ang kanilang binabaybay. Marami kumukititap na neon lights. Tumigil sila sa isang disco pub. Trip lang, Roxy. Disco tayo. Dito, wala akong makikitang kakilala natin. Walang istorbo. Umibis ng kotse si Jason at nilalayan pa siya nitong lumabas ng sasakyan. Kung sakali, ngayon rin lamang makakapasok si Roxy sa ganitong lugar. Pero maraming teenagers ang masayang nagsisipasukan sa loob. Mukha nga itong isang masayang karanasan para sa katulad niyang kabataan. Pumasok sila sa loob. Matingkad at maraming kulay. Ang ilo ng sasalimbayan sa loob. Air-conditioned ito, kaya masarap sa pakiramdam. Iginiya sila ng magandang receptionist sa isang pandalawahang mesa. Lumapit ang isang waiter at tinanong ang kanilang order. What do you want, Roxy? Malakas ang boses. Natanong ni Jason kay Roxy. Maingay sa loob, kaya hindi gaanong naririnig niya ang sinasabi ng binata. Inilapit ni Jason ang kanyang bibig sa tenga ni Roxy at tinanong ulit siya nito. Naramdaman ni Roxy ang mainit na hininga ni Jason. Para may kuryente gumapang sa kanyang katawan. Kahit ano, bahala ka na, Jason. Malakas siyang sagot. Lumapit ang waiter kay Jason at inilisan nito ang mga order ng binata. Nagpalinga-linga naman si Roxy sa paligid. Halos puno na ang dance floor sa mga sumasayaw. Pulos kabataang babae at ang laki ang naroroon. Sayaw tayo, Roxy. Yaya ni Jason. Sa pagkakataong ito, ay tinabid na ni Jason ang upuan niya sa inuupuan. Gustong makonscious ni Roxy. Pero pinapalis iyon na pagiging komportable ni Jason at na pagiging nitong maginoo. Hindi gaano magaling sumayaw si Roxy, pero may alam din naman siyang step sa dancing. Lalo't kanyang paboritong panoorin sa TV, si Regine Tolentino. Gustong-gusto niya ang grace nito sa pagsasayaw. Tumayo siya at nagpaunlak kay Jason. Sa dance floor ay nakapagsiksikan sila sa ibang sumasayaw doon. Pumalaho ang tugtuging yan ni Asher. Bigay todo, ang indayog ng lahat kasabay pa ang sigawan. Nakakahawang energy at sigla ng mga naroroon. Totoo nga ang lugar na ito ay makakalimutan ng anumang problema o sentimiento ng isang tao. Kaya siguro gusto ditong i-release si Jason ang anumang bigat ng loob at tensyong nararamdaman nito. At sa lugar ding ito, nawawala o nababawasan ang inhibition ni Roxy. At sandaling nakakalimutan ang hirap at problema sa buhay. Saglit lang ay pinagpawisan na sila sa pagsasayaw. Nagpa siya ng muling umupo si Roxy. Sa mesa ay naroon ang order ni Jason. May Caesar salad, garlic bread, at 2 baso ng alak. Hindi ko umiinom ng alak, Jason. Tanggi ni Roxy. Sabay usog sa baso sa harap niya. It's just a margarita, Roxy. Ladies drink lang iyan. Mahina lang yan. Hindi nakakalasing. Pagpapaliwanag at pag-iengganyo naman ng binata sa kanya. Alak pa rin iyan, Jason. Ice tea na lang siguro, please. Nagkibit balikat si Jason. Sumanyas ito sa waiter at kagad naman dinala sa kanilang mesa ang kanyang order na 1 baso ng iced tea.
Ang galing mo palang sumayaw ah. Puri sa kanya ni Jason pagkatapos tunggain ang nasa baso nito. Ano yung iniinom mo? Tanong ni Roxy. Scotch on the rocks. Baliwalang sagot ni Jason. At saka tinungga ng laman ng baso. Tumayo ito at sumanyas na muli sa waiter para magdala pa ng isang baso. Kinabahan si Roxy. Ayaw niya malasing si Jason. Baka kung ano mangyari rito. Lalo, magmamaneho pa ito ng kotse. Nang tunggain at ubusin muli ni Jason ang pangalawang baso ng Scotch on the rocks. Tumayo na si Roxy. We need to go now, Jason. Baka malasing ka. Kaya ko to, Roxy. Wala naman akong plano maglasing eh. Samahan mo ko rito, please. Pakiusap ng binata. At tumayo na rin ito upang pigilan ang dalagita. Muling umupo si Roxy. Diretso ang upo. Malapit ang siyang tinitigan ni Jason. I find you sincere and real, Roxy. Kaya sa iyo ko sasabihin ang problema ko. I need your advice. Nagsimula na ito magbukas ng kanyang sarili sa dalagita. Last week lang, ay na-discover ko may second family ang daddy ko. Sawa na rin ako sa sobrang expectation ng parents ko. Patuloy pa nito. Sawa na ako sa buhay ko. Ipinukpok ni Jason ang isang kamao sa mesa at sanubsob ang mukha nito. Nanginginig ang kanyang balikat. Halatang marahang umiiyak si Jason. Tumatalab ng espiritu ng alak sa binata. Hindi naman kasi ito sanay uminom. Alam ni Roxy. Dahil madalas, ay pulis pag-aaral lang daw ang ginagawa nito. At baka masunurin ito sa mga magulang. Ngayon lamang ito nagre-rebelde. Siguro, dahil na rin sa natuklasan nito na sekreto ng ama. At ang expectation nila na maging excellent student ang anak. Naawa si Roxy sa binata. Dahan-dahan niyang hinaplos ang likod nito. Jason, lahat ng problema ay may solusyon. Pag-aalo ni Roxy na ewan niya kung narinig ba nito dahil sa napakalakas na tugtuging umalingaw sa loob. Halika na, umalis na tayo rito. You need time to relax. Yaya ni Roxy kay Jason. Thank you, Roxy. You are my angel. Baling ni Jason sa dalaga. Sa kaniya kapito ng walang halong malisya. Binayaran naman ni Jason ang kanilang in-order. Sa pagkakataong ito ay si Roxy na ang humihila sa kanya. Gusto ng dalagang mailayo na si Jason sa lugar na iyon upang magkaroon ng peace of mind. Naniniwala siya, hindi matatakasan ng anumang problema. Hinahanapan nito ng solusyon. Diretso pa naman ang lakad ni Jason. Hindi pa siya lasing. Depressed lang talaga siguro. Pumasok sila sa loob ng kotse. Pinakailaman ni Roxy ang pagbubukas ng stereo sa loob. Naghahanap ng mellow music at pinahinaan lang iyon. You can be a great person someday, Jason. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Dahil lang sa mga maling nangyari sa paligid mo. Malumanay, pero puno ng sinseridad ang wika ni Roxy. Ayaw niya magtono nagsasermon sa binata. Pero mga maling ito, ang nagbibigay naman sa mga impluwensya sa akin ni Roxy. How can I ignore them? Pangatwira ni Jason. Walang dapat sisihin sa kung ano man ang magiging ikaw, kundi ang sarili mo lang, Jason. Ani Roxy, at hinaplos sa mamula-mula mukha at makinis sa pisngi ng binata. May mga tao nagmamahal at umaasa rin sa iyo. Hinawakan ng binata ang kanyang palad. May kung anong kakaibang damdaming nararamdaman si Roxy. Ngumiti siya sa binata. Kung sakali, kaya mo rin ba ako mahalin ni Roxy? Makahulog ang tanong ng binata. Muli ay nakita ni Roxy. Ang mga tingin nito nagpapalakas ang tibok ng kanyang puso. Ngumiti si Roxy sa binata. Lagi akong narito para sa iyo, Jason. Sagot niya. Maaari ba kitang halikan ni Roxy? Pagpapaalam pa ni Jason at tumukwang ito sa kanya. Tumingin lamang si Roxy sa binata. Walang sagot. Na namutawi sa kanyang mga labi. Nagpaubaya siya sa binata. Ewan niya, dahil gusto lang niya itong bigyan ng lakas ng loob at panibagong inspirasyon. O sadyang gusto niya itong mangyari dahil gusto rin niya. Isang dapin ng halik sa labi ang ibinigay ni Jason kay Roxy.
Napapikit ang dalaga. Ang sadaling halik na iyon ay nagdulot sa kanya ng walang katulad na kaligayahan. Niyakap siya ni Jason. Salamat, Roxy. Salamat. Marahong wika ng binata.